Happy Lord's Day! Dito po tayo sa tahanan ni Ate Nene upang magdala ng mabuting balita o salita ng Diyos. Siya po yan, yan. Yung anak naman niya, si Rosa. Alam niyo po sa buhay nito sa ibabaw ng lupa, ang kaguluhan, wala na po katapusan. Nakalipas na naman ang isang taon, bagong taon naman. Lagi nila sinasabi, pag nagiging bagong taon, bagong pag-asa. Ewan ko kung gaano katotoo yun. Unless na manampalataya kay Jesus, ang totoong pag-asa ay walang iba kundi si Jesus. Sige, tayo muna ilalapit sa Diyos upang tayo kanyang gabayan sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ay totoong napapanaligan natin yan sapagkat ay totoo. Panginoon Diyos, sana naman na makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Samahan mo po kami sa aming pag-aaral ng iyong salita sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi ng Diyos sa Isaiah 45:12, ako ang lumikha ng buong daigdig, pati mga tao doon tumataan. Yan, maliwanag ang sabi ng Diyos, ha? Pati yung mga tao, siya pala ang lumikha sa atin. Dito niya tayo nilagay sa daigdig. Yan. Itong daigdig, ito yung lugar ng mga tao na kanya nilikha. Sabi niya, ako ang lumikha ng buong daigdig, pati mga taong naroon, taong doon, tumatahan. Saan tumatahan, kaibigan, bilang tao sa lupa? Yan. Maging ang kalangitan, ako ang nagladlad. Yung kalangitan, siya palang gumawa. Ang Diyos. Ako ang may kapangyarihan sa araw, buwan at mga bituin. Yan, yung galaxy. Lahat, nilikha ng Diyos. Kaya nasa ilalim niyang lahat ng kanyang kapangyarihan, especially ang mga tao. Yung tao naman, ang sabi ni Pablo, sa kanyang pangangaral, dito sa Unang Korinto, ganito naman ang sinasabi ni Apostol Pablo sa ating mga tao. Siyempre, di naman pwede sabihin ni Pablo yung mga hayop. Di naman nakaunawa yun. Saka walang kaluluwa yun. Kaya tayo, kasi meron tayong kaluluwa, kaibigan. Sabi ni Pablo, ay ganito, sa Unang Korinto 6:19 at 20. Hindi ninyo paghahari ang inyong katawan, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ng Diyos. Tayo palang mga tao, sabi ng Diyos, ako ang lumikha ng mundo, pati yung mga tumataan dyan. Tao, hayop, ano man yan, na nabubuhay dito. Lahat yung lingka ng Diyos. Pero iba po ang kalagayan ng tao. Ang sabi ni Pablo, tayong mga tao, dapat gamitin ang ating katawan. Saan? Sa masama? Hindi. Sa mabuti. Para luwalhati ng pangalan ng lumikha sa atin, ang Diyos. O halimbawa, sa pamilya, may nanay, may tatay, may anak.
Di po ba ganon? Kapag yung anak gumawa ng masama, anong sasabihin ng tao? Ay, anak ni ganito yan. Oh, di ba? Dahil sa ginawa mong masama, yung tatay mo, yung nanay mo, sila ang nababanggit ng mga tao. Anak kasi ni ganyan yan. Anak ni Juan de la Cruz yan. Anak ni Juana yan. Maging sa Diyos man, pag ginamit natin ang katawan natin sa kawalanyahan, ang Diyos, sasabihin ni Satanas, o yan, yun nilikha mo, lumipat na sa akin. Yan, bakit? Gumawa ka ng hindi maganda eh. Kaya sabi ni Satanas, lumipat na sila sa akin. Sino kausap ni Satanas? Natural ang Diyos. Oh. Parang nung panahon ni Job. Yan. Nag-uusap silang dalawa ng Diyos. Anong sabi ni Satanas kay Job? Oh. Ang sabi ng Diyos muna sa kanya, Satanas, nakita mo ba ang lingkod kong si Job? Pinaglalampaso ko dito sa Subian. Kaya tinawag na lingkod ng Diyos, Kaya nga yan, pinalalampas sapagkat si Job po, lumiiwas po siya masamang gawa. Oh. Di walang may sumpat si Satanas. Ano sinabi ni Satanas? Kasi pinagpapala mo siya eh. Ibig sabihin, pinaparangalan ni Job ang Diyos. Kaya sa pinagpapala. Ganon din po sa tao. Pag-unahin natin ang Diyos, kasunod na po yung pagpapala. Opo, kasunod yung pagpapala. Kagaya ni Job. Si mismo nakasaksi si Satanas eh. Pinagpapala mo yung ginagawa ni Job. Bawat tawakan ni Job. Oh. Kaya yung nangyari kay Job, pwede rin mangyari sa ating panahon ngayon. Bakit? Yung Diyos noon, nakausap ni Satanas, siya rin ang Diyos ngayon na pwede natin tawagan at dalangin. Kaya napaparangalan ng Diyos kay Job, kasi si Job umiiwas yan sa masama. O, tignan natin ang salita ng Diyos, patungkol kay ang lingkod niyang si Job. Ganito ang nakasulat. At babasahin natin, ano po? Ito yung conversation ni Satanas at saka ng Panginoon Diyos. Dito sa Job 1:8, sabi ng Diyos, napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Pansinin nyo Hindi niya sinabing napansin mo ba si Job? Hindi. Ang sabi niya, napansin mo ba ang lingkod ko? Oh. Mataas mataas ang pagpaparangal ng Diyos kay Job. Tanong ni Yahweh, wala siyang katulad sa daigdig sa panahon niya. Wala siyang katulad. Tapo mo sa basurahan. Mabuti siyang tao. Sumasamba sa akin at umiiwas sa masamang gawain dugtong pangyari. Yan. Yung katawan niyo, ginagamit niya. Ginagamit niya upang ang Diyos ay maparangalang kaibigan. Kaya naman pinagpala po si Job. Lahat ginawa ni Satanas upang wasagin si Job. Pero ang isa lang hindi pwedeng gawin ni Satanas, ang kitlihin ang buhay ni Job. Pwede niyang pahirapan. Pinahirapan niya mula sa bumbunan hanggang talampakan. Pinatubo yung sari-saring sakit. Mga nagnanaknak na sakit. Kinakayod ni Job ng mga
basag na paso. Kita nyo po ang pagtitiis ni Job. Lahat ng kanyang anak, pinatay ni Satanas. Lahat ng kanyang kayamanan, inalis ni Satanas. Hindi kami nagbabago ngayon. Hindi nga nakaganda. Kaya si Job, hindi naman siya nagkamali. Kaya nga, ang sabi ng Diyos, hindi nagkasala yan. Matuwid yan. Kaya tawag sa kanya matuwid. Sa kabila ng dumanas siya ng katakot-takot na hirap, hindi niya po sinisi ang Diyos. Manaba, patuloy niyang pinaglilingkuran ng Diyos. Kanin, mainit. Purihin ang Panginoon. Kaya tatandaan niyo po ito, kaibigan. Yung katawan na binigay ng Diyos, hindi atin yan. Akin na dito. Yan ay dapat nating gamitin upang ang Diyos ay mapaparangalan. Yan si Job. Yan. Lingkod ko, sabi ng Diyos. Ibig sabihin, naglilingkod talaga. Kaya yung kwento ni Job, sa bandang uli, anong ginawa ng Diyos? Ito po ang ating mababasa. Dito sa Job chapter 42. Ang kabuhayan ni Job ay binalik ni Yahweh sa dati nang ipinalangin nito ang tatlong kaibigan at dinobi pa ni Yahweh ang kayamanan ni Job. Kasi winasak ni Satanas ang lahat ng kayamanan niya eh. Walang natira, kundi yung katulong na nagre-report kay Job. Pero sa huling kwento ng Job, na libro ng Job, anong sabi? Dinoble. Ito nyo? Dinoble. Ni Yahweh ang kayamanan ni Job. Kasi lahat ng kapatid nito, mga kamag-anak at kakilala, ay dumalaw sa kanya at nagsalo-salo sila. Bawat isa nakiramay sa nangyari sa kanya at nagbigay ng salapi sa sisig at ginto. Kasi nga nawalan lahat siya ng kayamanan eh. 12. Ang huling araw ni Job, higit na pinagpala ni Yahweh. Pinagpala na. Higit pang pinagpala. Kung meron mang pinagpapala ang Diyos sa panahon na yon, higit na pinagpapala niya si Job. Bakit? Kasi po ginamit ni Job ang kanyang katawan upang ang Panginoon Diyos na may gawa ng langit at lupa at lahat ng nananaan dyan, sabi niya, pinagpala niya kasi ginamit niya yung katawan niya para sa Diyos. Binigyan niya ito ng 14,000 tupa, 6,000 kamelyo, Lagay mo sa basura para 2,000 baka, at 1,000 hinahing asno. 13. Nagkaroon pa si Job ng 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Yung mga anak niya kasi namatay, pinatay ni Satanas. Kaya nagkaanak pa siya. Ang pangalan ng mga babae ay Emima, Kesya, Karehapok. Kasi ang mga anak na babae ni Job, pinakamaganda sa buong lupain. Kita nyo? Pinalitan yung mga anak niya namatay, yung binigay niyo, pinakamaganda sa panahon na yun. Pinamanan din niya ang mga ito tulad ng mga anak na lalaki. 16. Si Job ay nabuhay pa ng 140 taon. 140 years. Inabutan pa siya ng kanyang mga hapo sa ika-4 na saling lahi. Kita nyo? 4th generation.
na kanyang mga hapo. Nakita pa si Job. Siyempre, matanda na si Job dito. 140 years. Si 17, matanda na siya nang mamatay. Yan po ang kasaysayan ni Job. Pinagtanggol ng Diyos si Job sa harap ni Satanas. Si Satanas naman walang ginagawa yan kundi maglakwatsa. Naglakwatsa. Kaya tinanong siya ng Diyos, Satanas, saan ka galing? Namamasyal ako sa lupa. Akyat manawag ako. Nililipot ko ang buong mundo. Kita nyo? Kaya si Satanas po, nakakahusap ng Diyos yan. Kaya pag gumawa tayo kapalpakan, sigurado sasabihin ni Satanas, o yan o, yun nilikha mo. Yan. Kaya iwasan po natin na gamitin ang ating katawan sa masamang bagay. Kasi po, napapasama ang Diyos sa pamamagitan ng ating buhay. Kaya ginawa ko po kanina yung pamilya. Kapag gumawa ka ng hindi maganda, anong sasabihin ng tao? Ay, anak ni Juan na yan. Ay, anak ni Juan yan. Kaya walang niya pala. O, di po ba? Kung minsan ang iyong mga magulang patay na, nababanggit pa sila dahil sa ginawa mo. O, namatay na, namayapa na, lahat. Pero nababanggit pa ng tao dahil sa kawalangyahan mo, kaibigan. Lahat po tayo. Wala naman pong matuwid sa atin. Pero merong aral ang Diyos eh. Sana kung walang aral ang Diyos, okay lang. Eh, kaso meron eh. Kaya sabi ni Pablo, yung katawan ninyo ay hindi ninyo paghahari, kundi paghahari ng Diyos. Kaya gamitin ninyo yan upang ang Diyos ay maparangalan sa pamamagitan ninyo. Alam nyo, napakahalaga ang buhay sa lupa. Napakasarap mabuhay dito sa ibabaw ng lupa. Sa totoo lang. Kaya mahirap po, mayaman, ayaw nilang mamatay. Na nagsasabi lang, gusto ko nang mamatay, yung merong karamdaman. Pero yung iba, kahit may karamdaman, ayaw nilang mamatay. Marami po ako natanong, anong sabi nila? Ayaw ko pang mamatay. Kasi maliliit pa yung aking mga apo. Sipin mo, apo na lang inaalagaan, inaalala pa. Okay, kasi nga, yung kanyang mga anak, nagbaliwala sila, kaya tuloy yung kanilang nanay, yung lola, lolo, sila yung nag-aalaga ng kanilang mga anak. Kaya tuloy, kahit matanda na, sabi, ay ayaw pa namin mamatay, maliliit pa itong mga apo namin. Nature kasi ng tao yan, masyado siyang mapagmahal. Kahit anong sama, tandaan niyo po yan. Mahal na mahal pa rin ng magulang ang kanyang anak. Kasi anak niya yan. Kahit yung anak wala nang pinapakitang pag-ibig sa kanyang mga magulang, pero yung magulang patuloy pa rin siyang umiibig sa kanyang anak sa ganong kalagayan. Kaya tatandaan po natin, napakasarap ang mabuhay kung ang ating buhay ay ginagamit natin para sa Diyos. Gamitin po natin sa Diyos ang ating buhay, kaibigan. Gumawa po tayo ng mabuti, yung mabuti na ayon po sa Biblia. Panguli, ang sabi niya Apostol Pablo sa 7:12 ng Roma. Ganito ang mababasa. Kaya nga ang kautusan ay banal, ang bawat utos ay banal, matuwid at mabuti. Yan. Ito yung gagawin nating mabuti. Ang alin? Sumunod sa salita ng Diyos. Naalala niyo po ba yung tinuro ni Jesus? Ama namin, nasa langit ka. In verse 10,
sundin ang kalooban mo mula dito sa lupa hanggang sa langit. Kaya tinuro ni Jesus yun para tayong mga makabasa, makarinig niyan. Yan ang ating magiging pattern ng ating buhay. Habang tayo nabubuhay dito sa ibabaw ng lupa, sumunod sa kalooban ng Panginoon Diyos na may gawa ng langit at lupa at lahat ng tumatahan diyan. Salamat sa iyo, Panginoon Diyos. Salamat sapagkat napakaliwanag ang dala mong minsay sa amin ng aming mga katawan na hindi natin dapat gawin kasangkapan sa dyablo. Naalala ko, mayroong isang tao nagsabi, tama na, Satanas, matagal ko nang pinaglingkod ang aking buhay sa iyo. Ngayon, kay Jesus ko na ibibigay ito. Yan ang maganda. Bigla siyang namulat sa katotohanan. Kaya nasabi niya yan, matagal niya pa nang pinaglingkuran sa Satanas. Hallelujah. Kaya dapat tayong mga tao, total ang Diyos naman ang ibigay ng buhay. Siya ang ating paglingkuran, kaibigan. Kaya sundin natin ang kanyang mga banal na hutos. Salamat po, Panginoon Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Pagpalain mo po kayo ng tahanan ito, Panginoon Diyos, sa tahanan ni Ate Nene, siyang tumatayo nga matina ng kanyang tahanan. Pagpalain mo po ang kanyang mga anak, lalo na po si Jack, na sana po darating ang panahon na makita rin po namin ang pagbabago sa kanya. Ikaw lang ang pwedeng magbago sa kanya. Ang tao po walang kakayahan magbago sa kanyang sarili unless ng buhay niya ay suko sa iyo. Salamat po. I-bless mo po ang bawat isa sa kanila, kung kanilang lugar, kung tahanan nila. Patuloy yung pagpalain nila yun sa mga pagkawasak. In Jesus' name, at bigyan mo silang kapayapaan sa kanilang mga puso, Panginoon Diyos. Kung ano man po yung mga dala-dala nilang problema, tanging ikaw lang po ang pwedeng magbigay ng lunas. Kami po bilang mga tao, may limitasyon po ang aming kakayahan. Sapagkat abang nandito kami sa lupa, wala kami magagawa talaga. Liban na ikaw ang tumulong sa amin. Salamat po, bigyan mo silang payapat na hindi nga tulog, pagigan nila sa gabi, O Diyos. At gisingin sila sa araw ng bukas, taglayan panibagong buhay at lakas na nagmumula sa maraming salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. God is good all the time. Kayo mga nanonood ng video, ano po, sana meron kayong natuturan. Gumamit tayo ng Biblia, amen. Ang Biblia ng mga pastor. Hindi po tayo nag-iimbento. Tayo po ay nagbabasa ng kasulatan. Tandaan nyo po yan, nagbabasa tayo ng kasulatan. God bless us all. Kabayo. Yung kaibigan pala, Brother Manny Bautista. Siya po si Ate Nene, oh. Yan. Sige po, ano? Hanggang dito na lamang ating munting video. Bye-bye.